Pag binalikan natin ang kasaysayan, in the beginning of development of nations, the Most High God El Elyon gave and assigned the Israelites to Yahweh, who became the God of the Israelites. Iba si Elyon kay Yahweh. Kaya pag sinabi niyang, I am the light, may the pa, the light. Ibig sabihin, meron diyang hindi light. Akala niyo lang light siya. Kumusta ba ang Israel bago dumating si Jesus? Amos 5:18, kahabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh. At ang araw ni Yahweh, don't mistake it for araw ni Jesus. Magkaiba yun. Kahabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh. Yun ang magiging araw ng kadiliman, hindi ng kaliwanagan. So as you can see here, kita-kita agad yung contrast. Jesus comes as light, and Amos tells us that ang araw ni Yahweh is a darkness, kadiliman, hindi kaliwanagan. Sigurado marami sa inyo ay nakakakilala sa Kanya at marami ang nakikinig sa Kanya. Nagpapakilala na ang mga lobo na nag-aanyong tupa. Sinasabi niya dito na magkaiba si Yahweh at si El Elyon. At kadiliman lang daw si Yahweh at si Jesus Christ ang liwanag. At ang pagkakakilanlan nila kay Yahweh ay magnanakaw, sinungaling at pumapatay. At gumagamit lang siya ng mga piling verses para ipakita sa inyo na tama ang sinasabi niya. Pero titignan natin yan by context, hindi lang by verse. Kaya mga kapatid, magdoble ingat kayo sa pakikinig sa social media. Dahil yung inaakala mong maayos magturo ay ginagamit na ng kaaway ngayon para iligaw ang karamihan. Now, makikita natin, siya ay gumagamit ng NOG or ng Names of God Bible para matukoy sa original Hebrew name. Now, tignan natin sa Names of God Bible kung magkaiba ba si Yahweh at si Elyon. Psalms 47 verse 2, we must fear Yahweh, Elyon, He is the great Melech of the whole earth. Tignan natin sa KJV. For the Lord Most High is terrible, He is great, King over all the earth. Mapapansin nyo dyan na capital L-O-R-D. Yan yung katumbas ng Yahweh. At tumutukoy din po yan sa Triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Psalms 83 verse 18 sa NOG, so that they must acknowledge you, your name is Yahweh, you alone are Elyon of the whole earth. Psalms 97 verse 9, you, O Yahweh Elyon, are above the whole earth. You are highest, you are above all the gods. Malinaw dyan mga kapatid na hindi iba si Yahweh at si Elyon, kaya huwag kayo agad magpapadala sa maling katuruan ng taong ito dahil ililigaw lang kayo niyan. Ito pa sabi niya, puro daw kadiliman si Yahweh at si Jesus Christ, siya lang yung liwanag. At bumukas siya ng Amos 5:18. Woe unto you that desire the day of the Lord, to what end is it for you? The day of the Lord is darkness and not light. Yan yung sinasabi niyang verse at marami pa siyang verse na nilalagay at tinitwist. At sasabihin, puro kadiliman lang si Yahweh. Now, makikita natin dyan, capital L-O-R-D yung dalawang ginamit. At yan ay tumutukoy sa Triune God. Tatandaan po natin, ang Diyos ay balanse. Yes, God is love. Pero ang Diyos ay just, holy, and righteous. Kaya ayaw ng Diyos ang hindi kabanalan, lalo na yung mga taong wala pa sa Panginoong Jesucristo at patuloy na gumagawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya darating ang isang araw, ibubuhos ng Diyos ang galit niya sa sanglibutan dahil sa kasalanan. Pero ang tanong, nagkulang ba ang Diyos sa paalala sa mga tao? At kung yan lang yung tinitignan niyang verse sa Amos 5:18, tignan muna natin yung sinabi niya bago yan. For thus saith the Lord unto the house of Israel, seek ye me, and ye shall live. Nakita natin, ginamit na naman dyan yung capital L-O-R-D or Yahweh. Napakalinaw ng sinabi ng Diyos dyan na hanapin siya at makakasumpong sila ng buhay. Hindi pa paghahatol agad yung sinabi niya. Seek good and not evil that ye may live, and so the Lord, the God of hosts, shall be with you as ye have spoken. Meron bang darkness na sasabihin niyang lumakad ka sa kabutihan at huwag sa evil? Dahil kung yung sinasabi ni Ed Lapis na ang Yahweh ay darkness, sana sinabi diyan na huwag kang lumakad sa good kundi doon ka lang sa evil. Kaya mga kapatid ko, mag-iingat kayo sa by verse lang na sinasabi dahil ang totoo niyan, malalaman nyo yan pag binasa nyo yung context. Meron pang isang ganyan na gumagawa kaya lang wala na siya dito sa mundo ngayon pero sikat pa rin ang kanyang mga video.
Magaling lang sa mga cherry-picking verses pero hindi naman talaga yun yung konteksto. Mga namimili lang ng verse na gagamitin nila sa kanilang paninira. Kaya mga kapatid, tayo ay patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos para hindi tayo maligaw basta-basta. Maraming salamat po and God bless you all.